Anong tawag dito? Mala Tom Cruise ba? Ay, hindi. Tom Cruise ba? Tama ako, Keanu Reeves ng Devil's Advocate ang role. Medyo ganun, medyo devils. Actually, sakto kasi napanood ko yun. Pero mas caricature. Tapos, tsaka mas irreverent. Kasi comedy nga. Hindi ba nakakatakot kung ng mga ganito na hindi siya non-horror pero parang pwede mag-manifest. Diba? Pwede, oo. Medyo. Actually, ang maganda kasi dito, parang depiction kasi yung bawat character sa pelikulang ito ng kung ano yung makaka-relate yung tao, kung ano yung iniisip ng tao. For example, yung Rolly Pepe, nakita naman natin sa poster. Demonyo, di ba? Pero may mga masasanggi sa mga pag-uugali ng tao. Talaga? Parang political satire ba ito? Hindi naman political satire, but it's a satire actually. It's actually, I can consider it as a black comedy / satire. Jess, mo superstar ka na, may pa-premiere night ka na, di ba? Thank you. Hindi naman itong first time na nag-premiere night ang pelikula mo, di ba? Hindi naman. Ano ba huli ko? Huli ko last year, Instant Daddy, yung kami ni Kim din, yun yung mga huli ko. Pero ikaw talaga solo. Yung Instant Daddy, ako yung pinaka-lead. Yun yung Tapos ngayon. So ramdam mo naman yung pagiging big star. Huwag na superstar kasi kinora yun eh. Hindi, siguro yung appreciation ng industriya, appreciation ng tao, nandiyan na yan. Nung una, nakaka-overwhelm. Pero kasi, para sa akin, yung pag na-overwhelm ako, parang kailangan magamit ko siya eh. Oo, syempre pag umpisa ganun eh. Pero ngayon parang naisip ko, kailangan magamit mo siya to your advantage na, sige, what's next? Parang ganun na yung ano ko ngayon eh, iniisip ko. Jay, looking back to sa nung times na nagsisimula ka pa lang hanggang ngayon, ay nare-realize mo? Nare-realize ko na, ngayon actually nare-realize ko, lalo na dahil may social media, dati kasi naririnig ko lang na mabilis ang karir ng tao, ng artista. Wala pang social media, naririnig ko na sa mga matatandang artista. Ngayon may social media, sobrang bilis ng transition. Bukas may bago na naman tayong magba-viral. Ganun na ngayon eh. And then yung magba-viral na yan, may chance na maging showbiz personality or influencer. So, parang kailangan ngayon, double time ka sa pagtatrabaho. Ano meron sa'yo, bakit tumagal ang career mo at parang pa-big star na nga? Siguro lagi ko iniisip na what's next. Tapos, galing kami sa theater kasi na you always treat your work as your last. Pag meron kang trabaho ngayon, treat mo siya na yan na yung huli mo. So, ibigay mo na lahat ng kaya mo, lahat ng galing mo. And also, actually, kahit talented ka, kung hindi ka marunong makisama sa kahit anong industriya, kahit hindi sa showbiz, hindi ka tatagal. Jay, nauna ng honeymoon ha? Bakasyon kayo, di ba? Sa Switzerland ba yan or sa ano? Sa France, Switzerland, tsaka Netherlands. May panggastos pa ba sa kasal? Wala nga eh. Kaya nga ngayon, nananawagan kami ni Kim sa mga gustong kumuha sa amin. Hanggat may butas sa schedule, senyo kami. Totoo ba yan? O joke-joke lang yan? Totoo rin po yan. Totoo rin yan. Naubos na? Hindi naman po naubos. May budget. But then again, of course, may pinaglalaanan din kami sa life namin. And also, gusto namin ma-push kung hanggang saan ba kaya. Di ba? Kasi, syempre, kung hanggang doon lang yung budget, nagtitipid na kami. Pero kung kaya pang i-extend yung budget, tara, push na natin. Malaki ba ang nagastos nyo? Sa Europe? O sa Europe? Sakto lang kasi I think makaka-relate kahit sinong artista. Hindi porke artista magarbo. Maghanap ka ng paraan para makapagtipid ka kasi may mga gusto kong gawin na pagkakagastos. Alam mo yan, may mga pagkakagastos. Like for example, yung ibang artista kailangan bumili ng bag. Magtitipid sila sa pagkain. Ganon. So bumili ng bag Hindi, wala. Meron lang kami mga ginawa na like kumain sa restaurant na kailangan hindi kami magpipigil kung ano yung orderin namin, yung ganong level. Foodie kasi kami ni Kim eh. Malaman kami. Sa
Nagsa-start na kasi meron kaming wedding organizer na, tapos na-meet na namin siya, nakausap na namin. Ang maganda kasi pag may wedding organizer, natutulungan ka in terms of planning and timeline. Kasi siyempre, pag wala kang alam sa kasal, akala mo ganun lang kadali, pwede na talaga kung gusto mo in 2 months time sa inyo. Pero yung organizer, sasabihin nila, kami naman yung may hirapan pag ganun yung plano nyo kasi kailangan talaga tatayin pa yung gown mo. Yung venue, iba-block pa yung schedule. So may mga ganun. Magkano budget, sir? Sino mas hands-on sa inyo na sa mga... Siyempre si Kim. Ano talaga, bride talaga ang mas hands-on eh. Yun si bride talaga mas hands-on. Meron kayo sinet na budget for the wedding mga gastos? Wala pa kaming sineset na budget kasi nakabase kami muna, sineset muna namin kung sino yung imbitahin. Kasi pag dumami yung imbitahin, malaki yung budget. Pag konti lang yung imbitahin, sakto maliit lang yung budget. May detalye na ba? May Kung konting saan? detalye na Kung saan, kailan? yung kung kailan probably baka hindi mo na anytime soon kasi pag-iipunan pa. Kasi gusto namin location wedding. Next year. Next year siguro location Beach wedding. ba ito? Or... Yeah, some kind of sana. Yung about sa pelikula, social commentary. Hindi naman na well, yes, of course, meron social commentary. Yun naman lagi ang pinapahawatig ng mga satire, comedy and black comedy. May nababangga kasi ng moral. So, yun yung maganda eh. Maganda siya. Ano reaction mo dun sa mga may naka-offend sa joke na ganito? Eh, kagaya nga ng sinasabi ng maraming komedyante sa buong mundo, pag na-offend ka, hindi para sa iyo joke. Tsaka, minsan yung truth talaga nakakatawa eh. Either masakit o nakakatawa. Pero ikaw, ready ka na ba sa family? Ready na, pag pinagkaloob ng Diyos, automatic ready na. Hindi naman kayo family planning or parang... Hindi pa naman, wala pa naman doon. Pero kung ipagkakaloob ni Lord, ready na kami kasi nasa edad na kami. At saka, I mean, I think it's a time naman for us to have a family. may mga ninong na ba godparents na ba kayong nakakausap? May mga inaay na kami. Of course, si Boss Dick Del Rosario. Ino-hold up na kagad. Hindi pa nila kasi alam. Pero yung mga obvious, ibigay na natin. Boss Vic, baka naman. Tsaka kung sino-sino pa sa mga malalapit sa industriya. Sino makikita namin sa wedding na malapit sa'yo? Ng mga artista? Well, nakausap namin si Ruro kasi, tsaka si Bianca. Sobrang close. Tapos nagkaroon kami ng biruan ni Bianca. Kasi congrats sila Bianca sa premiere night ng Balota nun eh. Tuwa kasi sobrang close talaga kami nila Ruro na hindi alam ng lahat eh. Tapos sabi ko, baka naman kung ayaw ko mamilit kasi artista kayo, tapos siyempre yung career nyo sobrang lalaki. Kung gusto nyo, baka pwede kayo sa kasal. Oo naman, ganun yung sagot kasi ni Bianca. So, I mean, pag tapos si Bianca pa yung sumagot, si Ruro kasi madaling galat ka rin yung barkada eh. Pero pag si Bianca sumagot, so yun, I think siguro sana makikita natin ang Bianca Ruro doon. And haven't told most of kasi mga kaklose ko sa industriya, mga leading man eh. Sila Dennis, sila Alden, si Piolo. So kailangan kasi kasuhin muna natin kung papayag ba sila. Hindi na ako may hawak nun eh. Sila na kasi may hawak. So kung naririnig nyo to ngayon, PJ, Alden, Bikini Men. Bakit tayo mong... sorry. Ang best man ko, hindi ko pa masasabi ngayon, pero it's really a close friend of mine. And I think some of the people in the industry knows him. Kay Kim naman, some of the people in the industry knows her. Hindi mo ba gustong sabihan directly or personally sina Piolo, sina Denny, sina Siyempre, Alvin? sasabihan ko sila personally. Gusto ko lang talaga ng yung sincere. Para hindi nila masabi na, kasi of course malalaking artista eh. Sasabihin lang yun, gusto mo lang, baka sisipin nila, gusto mo lang umingay yung kasal mo. Hindi, aminan na, di ba? May mga ganong mga artista. Kaya ako naman kasi, kaya gusto ko sabihin sa kanila, kung okay lang sa inyo. Kasi parte kayo ng buhay ko. Kilala namin kayo ni Kim. Alam nyo na ma-arte kami ni Kim dati, landi. Alam nila yun eh. Si Alden, alam ni Alden yun. So, ngayon, I
think parang deserve nila na ma-identify. Thank you.